upon a time, may isang binata na sa comics daw ipinaglihi. Kaya ang pangangatawan nito, tila inangkop daw sa maliliit na kwadro. Sa kabilang ibayo naman, may isang dalaga na pinagbayaran ang panggigigil ng ina sa kapitbahay nilang Unano. Kaya ang resulta, naging maliit din siya. Dalawang munting nilalang, isang malaking mundo. Sino nga bang mag-aakalang may dambuhalang plano pala sa kanila ang sansinuklob? Sa pagsasabuatan marahil ng langit at lupa, nagkatagpo sina Obet at Angie. At matapos ang isang buwang suyuan, sila'y humarap sa dambana. Ang gusto ko lang sa kanya, yung pag-uugali niya. Masaya siyang tao. Binibiho po niya ako. Kung ako'y nagagalit, lalambingan agad niya ako. Siya po ang dapat sa akin talaga ho. Kahit sila'y namumuhay sa lipunan na madalas ang sukatan ng tagumpay ay laki at taas, hindi kailanman nanliit at nangingi sina Obet at Angie sa kanilang katayuan at kinatatayuan. Ano po sila po, sila, natutuwa po sa akin. Kaya po natapos silang gatong katulad ko. Hindi siya nakikipag-ano sa mga bata na nanunukso sa kanya. Pero minsan, parang masama sa loob ko, hindi ko na rin lang inihinda. Siyempre kahit bike ako, hindi ko lang sabihin sa kanila na kahit ganito itong kapatid ko, may ano naman ito sa sarili niya, may prinsipyo naman sa kapwa niya. Mas tumaas na rin ang mga adhikain at pangarap ng dalawa, lalo pat 5 buwan ng buntis si Mrs. Mapapag-aral ko ang aking anak, ang magiging anak. Susunod na taong ganyan. Makapagpagawa kami ng bahay. Gusto kong karoon sa isang tricycle, ganyan. Diyan ho, inisip ko meron akong sailing business. Sarili ko yung mga tindahan ho. Ingat, bye-bye. Sa sadaling tumuntong sa kalsada si Obet, simula na yon ng maghapong pagbabanat ng buto. Pero hindi lang buto ang binabanat ng munting padre de pamilya. Dahil kailangan niyang palawigin ang maabot at makakaya ng buo niyang katawan para lang kumita. Pagdating ng 2:00 ng hapon, ang magbubuting sakay ng bisikleta, tricycle naman ang inilalarga. May sinasabi nila, ay, tama nga yung ginagawa mo para makapaghanap buhay ka. Bibilib talaga kayo sa small but terrible driver na ito. Kahit triple ang laki at bigat ng sasakyan sa kanya, abay walang pakundangan kung umiskierda sa daan. Akala mo'y walang kahirap-hirap sa pagtapak sa pedal. Pero ang pinagpaplanuhan ni Obet at ang kanyang kuya Noel, mag-ipon ng pang-down payment sa motor na pwede niyang hulugan pagkatapos. Wala na ngang pinagkaiba sina Obet at Angie sa mga bagong mag-asawa na nagsisimulang itaguyod ang sariling pamilya. Pero sapat ba ang malawak nilang pag-iisip at higante nilang puso para kayanin ang karagdagang bigat sa munti nilang balikat? Para sa mag-asawa na taas noong sinusuong ang mga balakid, gaano man ito kalaki, isang larger-than-life na sorpresa ang aming inihanda. Sa malaparaisong lugar na ito sa Nasugbu, Batangas, hangad namin matikman nila ang langit sa lupa. Obe, Ate Angie, surpresa kami sa inyo. Pagkita na lang. Wow! Nakalagay. Wish ko lang! Thank you! Noong hindi ko pumakay ng gato pala po mga pala po namin maliit na bagay lang ito. Nabahagag na po bagay sa amin. Tignan nyo nga naman si Angie, tila lumutang agad sa alapaap kahit yung maliit na kahon pa lang ang binuksan. Habang si Obet naman, mukhang nahihiya pa rin na maging sentro ng atensyon. Ginabayan na namin ang mag-asawa sa hanay ng mga regalo. Ang unang tumambad sa kanila, ang crib, duyan, at iba pang mga kagamitan para sa bunga ng kanilang pagmamahalan. Salamat po sa inyo. Hindi pa namin nakayang gatupra ang aming surpresa. Surpresa sa amin. Salamat po. Ayan, painless na ang paghahanda ng ating mommy at daddy-to-be. Sana na lang, wala ring aray ang panganganak ni Angie. Samantala, dahil baby makes 3, naglaan na rin kami ng mga pagkain at samot-saring grocery items para sa lumalaking pamilya de la Vega.
Salamat po. Kompleto po binigay sa amin. Wala naman po kami pupulimahin. Sinamahan pa namin ito ng loading business. Para si Angie, hindi lang may bahay at nanay ang titulo, isa na rin siyang businesswoman. Importante rin siyempre na hindi malosyang at hindi malaos ang mag-sweetheart. Kaya may attire din sila para manatiling hot mama at cool papa. O, practice muna sa paghinga dahil ang susunod na regalo might take your breath away. Ito na wish ko lang, itong 10,000 worth of medical assistance. Para sa pagpapaanak mo, Ate Angie. Hawakan mo yung okay. Salamat po sa inyo. At least hindi mo nagpapalibahin ang pagpapaanak kay Angie, okay? Teka, total naman hindi pa raw na ide-date ni Mr. si Mrs. mula nang siya'y ligawan hanggang pakasalan. Kaya, table for two, please. Habang ninanamnam ng dalawa ang masarap na pagkain, perfect time na rin ito para ma-enjoy nila ang isa't isa. At ang topping sa romantic date at surprise wish granting ng mag-asawa, coming right up. Para umusad ang mga plano ni Obet, tinulungan na namin siya sa down payment ng tricycle. Pero unang padyak pa lang ito sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Salamat na ako sa biyayang binigay ko sa amin. Ako'y nagpasalamat dahil po dahil sobrang po ang binigay sa amin at bigyan po kami ng lahat ng pangailangan namin hanggang sa kami magkaroon ng sariling negosyo namin. Simula pa lang ito ng paglalakbay ni na Obet at Angie bilang mag-asawa at magulang. Pero gaano man kalayo ang nais nilang marating at gaano man kaliit ang naisagawa nilang hakbang, ang mahalaga, magkasama nilang tinatahak ang napili nilang daan. Wish ko Sa aming pagbabalik, titimplahan na at pagsasama-samahin na ni Maricel ang lahat ng kanyang rekado para magawa ang paelya. Mapalabas ang sarap ng sari-saring sangkap na isinahog niya rito.